most unstoppable players in transition. He is also a dead shot from the outside and plays like there's no tomorrow, a trait which has endeared him to PBA fans of all ages. Another Cager who made playing above the rim an art. He was the first recipient of the Sportsmanship Award in 1993. Currently the San Miguel Bears team manager, standing at 6'2", number 9, the Skywalker, Samboy Lim! Isa siya sa mga naging tatak ng isang tunay na Pilipino basketball player. Naging role model hindi lang sa basketball kundi paano magkaroon ng isang makabuluhang buhay at mabuting pagkatao. Hinahangaan ng mga fans sa loob at labas ng hardcourt. Lumikha ng matinding impact sa PBA at Philippine basketball community. Tunghayan natin ang natatanging pagkilala sa malaking ambag na nagawa niya sa basketball ng Pilipinas. Tinawag siyang The Skywalker. Si Samboy Lim ang simbolo ng isang taong namamayagpag kahit nahirapan. Paano nalampasan ni Samboy ang mga challenges ng kanyang buhay? Gaano siya kahusay at paano niya nasemento ang sarili bilang isa sa mga greatest PBA players of all time? Now it's down to a 2-point lead by the Turbochargers. Good pass by Samboy to Alvin Tang. There's Samboy Lim from the outside, getting his 9 remaining. Score standing at 51 for Shell, 45 for San Miguel Beer. Samboy Lim gets away from Romy De La Rosa, but that before the foul by De La Rosa, and Samboy will have a 3-point play opportunity. Si Avelino Borromeo Lim Jr. o mas kilala sa Samboy ay ipinanganak noong April 1, 1962 sa Quezon City. Sa edad na 13 ay isang pagsubok agad ang hinarap ng batang Samboy. Pumanaw kasi ang ama nilang si Dr. Avelino Lim Sr. Mabilis na nag-mature si Samboy at naintindihan ang sitwasyon, lalo na sa kanyang ina na solong itataguyod ang pamilya. Maliban sa pag-aaral sa high school, tunay nang nakahiligan ni Samboy ang larong basketball. Madalas silang naglalaro sa Film Life Homes Basketball Court kasama ang mga kababata na si Justino Tino Pinat at Restituto Resti Pinat. Doon naman siya na-discover ng dating basketball player na naging coach na si Domingo Jun Celis. Simula noong pumanaw ang kanyang ama, naging pangarap na ni Samboy ang makapaglaro sa PBA. Alam niyang malaking tulong ito sa kanyang pamilya at lalo na sa kanyang mahal na ina. Pagkatapos ng high school, nagbalak na makapasok si Samboy sa San Beda at ito rin ang nais ng kanyang ina, pero hindi siya pinalad rito. Kaya naman nagtungo siya ng Intramuros at sinubok ang kapalaran sa Letran at doon ay natanggap naman siya. Pero hindi pa agad nakalaro sa NCAA si Samboy. Nasa team B siya ng Letran sa gabay ni Coach Larry Albano. Narealize ni Samboy na hindi lang pala pataasan ng talon at pabilisan ng takbo ang labanan. Hilaw na hilaw pa pala siya pagdating sa basketball skills. I wasn't good enough yet to be on the team, Samboy said in Tagalog. There were many other players better than me, so I did weights, practice every day, spent my time getting better. Luckily, I was able to be part of the 1982 to 1984 seniors team. Sa pagsisikap at ang palagiang training, napasama na si Samboy sa Letran Knights na lalaban sa NCAA. Bilang rookie, lumika agad ng malaking impact si Samboy sa Letran at kauna-una nilang game sa 1982 season, umiskor siya agad ng 22 points. Ayon sa salaysay ni Tino Pinat, kababata at naging teammate ni Samboy sa Letran, hindi siya nagugulat sa naging development ng rookie na si Samboy. Samboy's attitude was different from the other players. Up to today, I have never seen anyone as dedicated and focused as he is. Napaka-intense daw kung mag-training nitong si Samboy. Siya ang kauna-unahang nalabas ng team dorm sa pagsapit ng alas 5 ng umaga para maglaba. Pagkatapos noon, dediretso na sa gym para mag-training at magsagawa ng drills hanggang alas 8 ng umaga, kung saan papasok naman siya sa kanyang mga klase. Babalik ng alauna ng hapon para mag-shooting o maghahanap ng ka-one-on-one para hasain pa ang kanyang isolation skills.
Lahat ng ito ay nagawa na niya bago pa ang formal na practice ng team ng Letran. He was always looking for someone to play against. It became his habit, even when he turned pro, to come an hour before to look for a one-on-one opponent. He would say, "Alright, try and guard this." Then he'll start pushing and pushing until he's invented new moves. Kung meron nga daw tayong kinikilalang Mamba mentality ni Kobe Bryant, ginagawa na raw ito ni Samboy noong kolehiyo, o pwede rin nating tawaging Samboy mentality. Bukod pa sa skills training, baliw din daw itong si Samboy sa pagpapakondisyon ng kanyang katawan. Alam kasi ni Samboy na sa height na 6 feet at payat na pangangatawan, undersize siya kumpara sa ibang players ng kolehiyo. Samboy was really thin back then. He saw that he needed to be strong because he was being bullied, so he started lifting weights religiously. And even though we'd finish our practice and we were all spent, Samboy would still be dunking because he wanted to improve his leaping ability. He would fight the weariness and say to himself, "I can't finish yet because I want to grow stronger," ayon kay Peanut. Dahil sa kanyang matinding work ethics na impluwensya ni Samboy, hindi lang si Tino kundi ang lahat ng kanyang mga kakampi sa Letran. Just by watching him, we'd get tired, but he still urged us to play, and we'd start improving too. Because of him, even our guards could dunk. When he would tire, he'd find someone who could push him. He would try to win again even when he was spent. I'd tell him, "You're crazy." Ayon naman kay Bonbon na kapatid ni Samboy, maikukumpara ang mindset at work ethics ng kanyang kuya kina Michael Jordan at Kobe Bryant. Ang commitment at ang passion niya para maging mahusay na basketball player walang makakapantay. Ang kanyang natural na athleticism pinart niya rin pa ng matinding work ethic tunay na nakakabilib. Habang naglalaro sa Letran naging key player si Samboy na nakilala na sa kanyang husay sa pag-ere at scoring skills. Muntikan na siyang manalo ng NCAA MVP pero napunta ito sa kakampi niyang si Jerry Gonzalez. Sa sumunod na taon, 1983, na-frustrate na naman si Samboy dahil nabigo na naman siyang maging MVP dahil naman sa kakampi pa rin niyang si Romy Ang. Sa dinami-dami ng mga games na nilaro ni Samboy wala na atang mas naging memorable noong 1983 NCAA Finals, Letran laban sa San Beda. Tinawag itong Asma Series. Sa unang game, nanalo lang ng 1 point ang Baste sa pamamagitan ng heroics ni Nani Demegilio. Sa second game, dinala sa ospital ng UST si Samboy dahil sa kanyang asthma attack. Nagmakaawa si Samboy na hayaan siyang maglaro sa game 2 dahil alam niyang kailangan siya ng team. Sinundo si Samboy sa ospital ng UST at pinaglaro sa game 2. Umiskor siya ng 20 points at nanalo sila ng araw na iyon. Binalik naman si Samboy sa ospital para sa tuluyang paggaling. Tinapos ng Letran ang serye bilang mga kampiyon. Pero ang pinaka-importanting yugto para kay Peanut ay naipakita ni Samboy ang kanyang dedikasyon sa basketball na isasantabi ang sariling buhay alang-alang sa sport. Habang naglalaro siya sa Letran naging suki na ng RP National Team si Samboy. Kasama siya sa 1983 SEA Games delegates na lumaban sa Singapore, sa RP Youth Team at RP Quintet sa Asian Interclub. Kaya mabilis siyang naimbitahan ng NCC o Northern Consolidated Cement dahil sa mga experiences na ito. Noong 1984, kinukuha na siya ni Coach Ron Jacobs para maglaro sa NCC na lalaban sa international basketball competitions. Pero humirit siya na baka pwedeng malate siya ng kaunti dahil gusto niya pang lumaro sa kolehiyo sa huling pagkakataon. At noong taon din yon, naipanalo ng Letran ang kanilang Grand Slam Championship at sa wakas, naging MVP na nito si Samboy. Naglaro ng isang komperensya sa PABL si Samboy sa koponan ng Louvellier Jewelers at nagwagi sila ng kampyonato. Kasama niya sa team sina Al Solis at Jojo Lastimosa. Bago pa man mapunta ng San Miguel si Samboy napapanood na siya ng mga tao sa koponan ng NCC bilang guest team ng PBA. Northern Consolidated fans. Number 9, Samboy Lim, one of the most popular amateur cagers in the land. It so happened that Steele got a good tap to Hector Calma. Posting up, Samboy steals the ball from Sonny Jaworski. Samboy Lim, a lot of people regarding us the 12 feet.
Great follow-up by Samboy. It's Sonny Kilhackett. He goes cross-court. Right back. Samboy Lim. Dennis still to tighten up on him. Hook pass to Lim. He's right down the middle. Got it. They keep it in their own side of the floor. Samboy Lim goes on. He wants it. And Jeffrey Moore once again consummates a steal. It's 3 against 2. Samboy Lim scores inside. Jaworski against Samboy Lim. There's a double team on Samboy. The fadeaway is no good. Right to the hands of Dennis. At noong na-disband ang NCC noong 1986, tuluyan na siyang inabsorb ng San Miguel Beermen na Magnolia Chispa ang pangalan noon. Kahit na naglalaro na sa PBA under sa NCC si Samboy dati, kinukonsidera siyang rookie noong 1986 sa San Miguel. Sa kanyang rookie season, nag-average siya ng 18.7 points, 5.3 rebounds, 1.5 assists, 0.5 steals at 1.3 blocks per game. At dahil hindi na kumpleto ni Samboy ang mga games ng 1986 season, si Dondon Ampalayo ng Ginebra ang nakakuha ng Rookie of the Year award. Samboy Lim, Hector Calma back on the floor for San Miguel. Samboy certainly wasted no time getting back to work. With 6:13 in the balance for the second period. Lim against Jaworski. Offensive foul on Samboy In three-point country, Samboy Lim will challenge Dante Gonzalgo anew. Here he comes. Yes. Far back as 2 minutes ago, while San Miguel is on the verge of it with 6. Jose got a nice assist there from the center. Bobby Jose along with Samboy Lim, and the fifth guy is Angeles. There's a steal by the Dragon, and Angeles is going for a stroll in the park. The Henson in the Philippine star that Ricardo Brown has just enrolled at Pepperdine University to complete. Bago pa man maglaro sa PBA si Samboy, kilalang kilala na siya ng sambayan ng Pilipino. At hindi lang yan, dahil madalas siyang napapasama sa RP national team noon, kilalang kilala rin siya kahit sa labas ng Pilipinas. Nabibilib ang mga banyagang player at basketball enthusiast na isang 6-footer ang kayang lumipad kasabay ng mga naglalakihang foreign basketballers. Hindi alintana ni Samboy ang height difference sa tuwing makikipagsagupaan ang ating national team sa Asian Games man o Jones Cup. Samboy Lim under the hoop. Yes, sir. Back to the back. 7-point advantage. Hands in the point guard for the Jets. He tries a triple and misses. And we've got a good block by Samboy. Another block results in contact. Oh, what happened? Wait, that should be a technical, I think. Sa unang 2 taon ni Samboy naging injury prone siya sa PBA. Gawin pa man naging key piece siya sa opensa at depensa ng Beermen na nakapagkampiyon ng 1987, 1988 at lalo na ng Grand Slam Championship nila ng 1989. Kahit na hindi nakakompleto ng laro itong si Skywalker, sa tuwing makakapaglaro naman siya, ramdam talaga ang kanyang presensya. Sa dekada 80, pinaghaharian ng ere ng mga naglalakihang imports, gaya na lamang nila Billy Ray Bates, Carlos Briggs at marami pang iba. Natatangi si Samboy na lumilipad sa ere ang may true Pinoy blood. Para sa mga Filipino PBA fans, nakaka-proud na kaya rin pala nating makipagsabayan sa ere kahit hindi nabiyayaan ng height. Ang iba nga nagugulat pa na tunay na Pinoy pala si Samboy. Mapa-fans man ng San Miguel o hindi, naghihiyawan sa tuwing papasok si Samboy sa game. Isang mahalagang okasyon kapag nakakapaglaro ng game si Samboy dahil alam ng mga manonood na walang kasiguraduhan kung makakalaro siya sa susunod pang game. At sa katotohanan, sa lahat ng seasons na nalaruan ni Samboy hindi siya nakakumpleto ng mga scheduled games. Paminsan-minsang tinatawag ring The Dragon. Naging maganda ang laro niya sa pagpasok ng dekada 90 kung saan umiscore siya ng 42 points sa ikalawang All-Star Game ng PBA at siya ang naging All-Star Game MVP. Walker Samboy Lim. And now from the coach for the veteran squad, who also was at the vortex of that controversy and the conclusion of the first conference championship series. Another basket. This time 3-point play in the making.
With the exception of the two rookies, Jerry Esplana and Peter Howe, this is basically the same team that figured in a down-to-the-wire battle with the veterans, Dr. J, except that they might have Jaworski on the top of your screen. That's right. So in that department, the sophomores, juniors, and rookies would probably have the edge because this is basically the core of the Pure Foods team. And that they have played in the national team. But you see what Sonny is doing here is using 3 guys from San Miguel. So these guys know how to play with each other. Later on, he will have the advantage of using the Añejo squad. He has 5 or 6. Kaya naman napasama siya sa RP team para maglaro sa Asian Games na ginanap sa Beijing, China. Nakapag-uwi ang team ng silver medal at napasama naman si Samboy sa Mythical 5 ng Asian Games. Kung awards naman ang pag-uusapan, tila napagkakaitan si Samboy pagdating sa mga dapat niyang makuha. Dahil nga hindi siya nakakakumpleto ng mga season games, ito ang dahilan kung bakit bibihira siya mapasama sa Mythical 5. Ito rin ang dahilan kung bakit bigo siyang makakuha ng MVP kahit na sobrang deserving naman niya. Sa 11 taon niya sa PBA, walang ibang nilaruan na koponan si The Skywalker kundi sa San Miguel Beermen. Nakapagtala siya ng 9 na kampyonato, PBA Sportsmanship Award ng 1993, All-Star Game MVP, 5 beses na All-Star Selections, 2 Mythical Second Team Selections, miyembro ng 25 Greatest PBA Players of All Time at Hall of Famer ng 2009. Ang kanyang numerong 9 ni-retire ng San Miguel. Sa buong karera ni Samboy nag-average siya ng 16 points, 2.7 rebounds, 2 assists, 0.4 steals at 0.7 blocks per game. His end of the floor, block goes to Samboy. Samboy draws a double team and makes it just the same. In support of sports, Samboy Lim takes a 3-point shot, won't go. Loose ball recovered by Samboy. He backs out, he jumps on right corner court. He's good. 71 to 52. San Miguel. And here we are. Drive inside, and here's Lim with a piece of chocolate cake. It's a 2. The Skywalker, I knew it. I saw him in the air. He's here now. Samboy Lim. Kumusta pare? Mabuti naman, Martin. Welcome to our presentation, our conversation. Okay ba? I wrote that myself. Anyway, you are called the Skywalker dahil lumalakad ka sa ere. Yan ang alam na, everybody knows that, no? When did you realize na meron kang ability to jump so high? Actually, hindi naman siguro napakataas kung tumalon. Siguro yun lang technique ng paglalaro ko, yung style ko lang siguro. Kaya parang medyo napapaano ng konti. Parang lumalakad ka sa ere, di ba? Parang, siguro sa hang time mo, tawag yan hang time, di ba? Kasi si Michael Jordan di magaling dyan, yung matagal sa ere, ganun, parang bukas bababa siya. Samboy Lim. Now, let's do ito, small... Ngayon naman pag-uusapan natin ang naging kalakasan at kahinaan ng playstyle ni Samboy at bakit tila napigilan siya ng mga injuries na siya naging pangunahing dahilan ng kanyang pagtigil sa laro at pagre-retiro. Uunahin na natin ang pinaka-obvious na asset niya, ang kanyang leaping ability. Hindi ito ang unang beses na nakakita tayo ng basketball player sa PBA na malakas tumalon, pero iba ang lundag ng isang Skywalker. Meron siyang kakaibang style na hindi magaya ng iba pang high leapers ng PBA. Ayon kay Mr. Excitement Bong Alvarez, isang kilalang high leaper, si Samboy matagal sa ere, nag-glide sa ere, horizontal. Kapag lumay-up, nasa baba ka na, nasa taas pa siya. Si Samboy daw ang nagpauso ng joke na nagkakape pa sa ere. Kung si Jeff Moore naman ang tatanungin na naging kakampi ni Samboy sa NCC, he was doing things that nobody in the world could do when he played. He had a game that you could not teach and you try not to teach. There was a natural instinct that he had. I don't know where he got it. Those are the things that are just in you. Ayon naman kay Aerial Voyager Vergel Meneses, si Samboy go hard palagi. Iyong galaw niya minsan hindi mo alam kung saan niya pinapadaan iyong bola. Horizontal ang talon niya. Matagal siya sa ere na horizontal. Pero sabi rin ng mga basketball analysts, ang kanyang spring sa paa o ang leaping ability is a gift and a curse at the same time. Alam ng mga kalaban na kayang lumipad ni The Skywalker at kapag naliparan na sila wala na silang magagawa pa. Kaya naman naging easy target si Samboy sa mga enforcers at tirador, lalo na noong physical days ng PBA noong dekada 80. Marami na siyang tinanggap na pananakit at sahod tactics sa buong karera niya sa PBA. Ang motto nga nila, kung lilipad ka siguraduhin mong huwag ka nang bumaba dahil nakaabang ang mga paa ko para sahurin ka.
Ito rin daw marahil ang naging dahilan sa hindi mabilang na mga injuries na sinapit ni Samboy, na habang tumatagal siya sa liga mas nadadagdagan at naiipon sa kanyang katawan. Ang mga injuries na ito nanahan sa mga binti at tuhod ni Samboy, na kinalaunan nagpapakita na ng mga senyales sa kanyang paglalaro. Noong una pa lamang meron namang ibang basketball arsenal si Samboy. Meron siyang magandang mid-range jumper at ang kanyang perimeter shooting napaka-deadly. Kaya lang hilig talaga ni Samboy ang mag-drive patungo sa basket at umere para pumuntos. Ito na rin ang naging tatak niya sa mga PBA fans, kaya nga siya tinawag na The Skywalker. Sa mga huling taon niya sa PBA mas pinaiiral niya ang pagtira sa labas kaysa ang mag-drive, at kung magda-drive man siya hindi na kasing taas o kasing explosive na gaya ng mga rookie years niya. Pero sabi nga ng mga analyst, damage has been done, na kahit na hindi siya tumalo ng mataas at ang simpleng pagtakbo lang sa hardcourt tila nagpapahirap na sa kanyang naabusong mga binti at tuhod. May mga nagsasabi pa nga na ang sobra-sobrang training na ginawa ni Samboy noong college pa siya maaring nag-contribute sa pagkakaroon niya ng injuries kahit na bago pa lamang siya sa PBA. Kung naagapan nga lang daw ang kanyang mga injuries maaring nag-iba ang kanyang karera. Kaya lang sa dekada 90, wala naman tayong sapat na teknolohiya o scientific guidance para pangalagaan ang mga injuries ng bawat atleta. Lahat naman ng mga PBA players dumaranas ng magka-injury. Sabi nga nila, ang mga players lang na hindi na-injury yung mga hindi pinapasok. Parte na ito ng karera ng isang PBA player. Pero masasabi natin kay Samboy ang may pinakamatinding impact. Marami ang nagsasabi na kung hindi lang dahil sa mga injuries, siguradong mas marami pa siyang achievements, gaya na lamang ng mga MVP, na kung nakumpleto niya lamang ang mga laro baka bibilang din ito ng 2 o 3 MVP awards o mas higit pa. Rookie of the Year, First Mythical Team Selections at maaring mas marami pa siyang nakamit na kampyonato. That's the reason why he lost his balance. Ooh, the way he came down. Something we really do not want to see, but so we can clearly see what really happened to Samboy Lim. Giorgio, of course, did it unintentionally. Come to the hoop. Lastimosa with a deliberate foul, and warning on Lastimosa. Warning on Giorgio Lastimosa. That was a big crash to the floor by Samboy Lim. Sa dinami-dami ng mga injuries na tinamo ni Samboy sa court, wala na yatang masisikat pa sa injury na dinanas niya noong July 18, 1989, Pure Foods kontra San Miguel. Tinawag itong worst injury in PBA history noon. Nasa opensa noon si Samboy nang nilampasan niya ang bantay na si Giorgio Lastimosa. Sasalubong siya kina Jericho Diñera at Nelson Asaitono na isa sandwich naman siya malapit sa basket. Sa paglampas niya kay Jolas tumama ang kamay ni Jolas sa kanyang ulo, na siya namang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang balanse at hindi magandang pagbagsak. Tumama ang ulo ni Samboy sa hardcourt at mabilis na tumagas ang dugo sa bahagi ng kanyang mata. Tinigil bahagya ang laro at dinala sa ospital si Samboy. Si Jolas naman ay tinawagan ng deliberate foul at nabigyan ng warning dahil sa insidente. Marami ang nagalit kay Jolas dahil dito. Naging masama siya lalo na sa paningin ng mga San Miguel fans. Aminado naman si Lastimosa na hindi niya sinasadya ang nangyari. At sa tunay na buhay daw ay magkaibigan sila ni Samboy na nagsama sa national team at PBL dati. Mismong si Samboy pa nga daw ang nagtanong tungkol sa kanya dahil na rin sa galit ng mga fans. Shows how faithful Samboy is to his friends. Alam niya na di ko sinasadya. But back in the day, wala pang social media noon but I became a villain sa mga fans. Kung ngayon nangyari yon, Facebook, Instagram, TikTok, lahat siguro talagang nakastigo na ako, ayon kay Jolas. Sa isang interview naman ni Joe Cantada, tinapos na nila Samboy at Jolas ang issue at nagpahayag na itigil na ang pambabash kay Jolas dahil parte lang ito ng basketball. And I'm specifically talking about the injury that he felt. Si Samboy muna ang tatanungin ko. Samboy, magaling na ba talaga yan? Sugat mo dyan? Magaling na dyan. Okay. Siguro mabibigyan natin ng close-up itong pinahita yun. You have been injured a number of times, pero nung laro mo nung
linggo, parang hindi naman lang nagkaroon ng epekto sa site mo yung pagkaka-hospital mo. Ganun pa rin yung ginagawa mo, talo ka pa rin ng talo na para bang walang kinabukasan at bahala na bukas. Yan ba talagang natural sa iyo yan? Saan mo pa nakuha yung estilo mo ng paglaro ng ganyan? Talagang natural na sa akin siguro ang ganun style. Kaya kahit ma-injure, pagbalik ko, pagpasok sa court, talagang ganun pa rin yung laro mo. Talagang ganun na laro mo? Oo, talagang. Okay, mabalik tayo doon sa nangyari sa iyo, doon sa laban ninyo ng Pure Foods. Alam mo, hindi sa ila sa maraming tao, na tuwing maglalaro ngayon si Jojo Lastimosa na kalaban ng San Miguel ay madalas binubul ng San Miguel fan. Sapagkat marami pa siguro akala nila na talagang sinadya ni Jojo Lastimosa yung pagkakabuwal sa ino. Ngayon, si Jojo naman ang tatanungin ko tungkol dyan. Ano ba talaga ang nangyari doon sa incident yun, Jonah? Naalala ko na bantay si Samboy, tapos nag-drive siya sa right ko banda. Naiwan niya ako, so sa middle siya nag-drive. Gusto ko siyang habulin na kahit pa paano, kaya tumaas na ako para sa paling yung bola sa likod. Hindi ko naabot yung bola. Kaya sumabit yung kamay ko sa forehead niya. Isa ito sa mga nakakamanghang karakteristik ni Samboy. Kahit na ilang beses na sinahod, tinadyakan, tinira o siniko, hindi man lang siya nagpapakita ng inis o galit. Walang komprontasyon at walang pagbawi. Ang sabi nga, kung mapipikon ako ang talo, kaya iiskora na lang kita. Walang bahid ng dungis sa paglalaro. Ang numero 1 papuri ng mga fans kay Samboy. Diretsong basketball at walang panggugulang sa kapwa. Maraming mga PBA players ang naiinis kay Samboy. Hindi dahil sa pagiging basagulero o physical nito sa paglalaro, kundi ang natural na talento at husay sa basketball na hindi nila mapigilan. Kaya naman noong 1993, siya ang kauna-unahang ginawaran ng Sportsmanship Award sa kasaysayan ng liga dahil sa pinapakita niyang disiplina at composure sa kabila ng dinaranas niyang pananakit at abuso sa mga kalaban. At noong October 6, 2016, binago ang pangalan ng naturang award at ginawang Samboy Lim Sportsmanship Award bilang pagkilala sa pagiging role model niya ng isang sportsman at basketball player. Hindi lang sa basketball players maganda ang attitude ni Samboy, kundi lalong-lalo na sa mga fans. Ang sabi nga ng kilalang sportscaster na si Seb Sarmenta, there are very few Filipino basketball players who could excite the crowd just by waiting to be subbed in the game. When he was healthy, he would thrill the crowd with an acrobatic shot or a dunk. You knew Samboy was getting into the game just by the whispers and then the roar of the crowd when he got off the bench. He was accommodating, patient, smile lang ng smile sa kanila. Ang sabi ni Seb Sarmenta tungkol sa kung paano itrato ni Samboy ang kanyang mga fans. Ayon naman kay Coach Tim Cone, he was such a gentleman and a superhuman being. I was talking to my brother-in-law, Eddie Villaplana, who played for LaSalle and knew Samboy. And Eddie was saying he was by far the most humble person he's ever been around. His humility was evident all the time. When off the court, he was very, very humble. Super soft-spoken guy. Tinawag naman ni Coach Jolie pa si Samboy as the ideal player. Very obedient, very hardworking, knew his responsibilities, Lipa recalled. I never had any headache with Samboy when he was playing for me on the national team. Kung ang mga kapwa players at mga nakasama sa trabaho ang tatanungin, iisa lang ang masasabi nila kay Samboy. Walang kaere-ere at yabang sa katawan. Napaka-humble at magiliw sa mga fans. Kahit na alam na nating lahat kung gaano siya kagaling at gaano kataas ang kanyang narating, hindi raw ito umakyat sa kanyang ulo. Very down-to-earth type of guy daw itong si Skywalker. Bago pa man daw nagretiro si Samboy, aktibo na ito sa mga basketball clinics sa kanilang lugar sa Quezon City. Pagkikwento ni Coach Pinat. Nagpatuloy ito lalo na noong nagretiro na siya sa PBA. Noong 2005 na numbalik ang excitement ng mga long-time fans ni Samboy nang muli siyang magbalik sa paglalaro. Isa si Samboy sa mga unang naglaro para sa PBA Legends Exhibition Games na ginaganap pa rin hanggang ngayon. November 2014 sa isang exhibition game ng PBA Legends sa Iñares Sports Center. Nag-collapse si Samboy sa bench at itinakbo siya sa ospital. Napag-alaman na nagkaroon siya ng cardiac arrest at nakoma ito. Simula noon ay nanatiling bed rested si Samboy.
Marami ang ikinagulat ang balitang ito, lalo na sa mga malalapit sa kanya. Alam kasi nilang wala itong bisyo at aktibo sa kanyang lifestyle. Matagal-tagal din siyang nanatili sa ICU bago na iuwi sa bahay at doon nagpapagaling. Makalipas ang 9 na taon, December 23, 2023, mapayapang pumanaw si The Skywalker sa edad na 61. Ikinalungkot ng PBA, basketball community at ng buong Pilipinas ang kanyang pagpanaw. Masasabi nating gone too soon ang nangyari sa kanya. Maraming mga ex-PBA players ang nakiramay at nagpahatid ng panalangin para sa mga inulila ni The Skywalker. Maliban kay Sonny Jaworski, si Samboy Lim ang isa sa mga pinakasikat at pinakamamahal na PBA player sa kasaysayan ng liga. Noong 2015, sa pamamagitan ni Representative at Coach Yeng Yao, naipasa ang Republic Act 10871 na tinatawag na the Basic Life Support Training in Schools Act o mas simple ang Samboy Lim Law, na layuning magturo ng basic life support sa mga high school students ng public at private schools sa buong bansa. Lumipas man ang kagalingan ni Samboy, humarap man sa napakaraming injuries at challenges ng buhay, nananatiling composed at napagtagumpayan niya ang lahat ng mga ito. Kung ang paniniwala na nakararami ay talagang talented lang itong si Samboy, hindi yan ang totoo. Bagkus, pinagsikapan niya ang kanyang kagalingan sa patuloy na pag-iensayo at pagpupursigi. Sabi nga nila, hard work beats talent when talent does not work hard. Hindi ako fan ni Samboy at hindi rin fan ng San Miguel Beer, pero aminado akong nakaka-excite siyang panoorin tuwing nag-glide sa ere at iwan sa floor ang mga paborito kong Ginebra players. Nag-cheer ako sa kanya kahit nakalaban namin siya. Sa mga kwento at patotoo ng kanyang sincere at genuine na kabaitan sa mga tao. Hindi ako fan ni Samboy bilang basketball player, pero fan niya ako sa pagiging mabuting tao. Ang tunay na legacy ni Samboy ay hindi lang tungkol sa basketball, kundi paano maging tunay na sportsman at iniidolo ng masa. Para sa mga fans ni The Skywalker, hindi man nabigyan ng MVP award ang kanilang idolo, siya naman ang real MVP sa kanilang buhay. Isa ka bang fan ni Samboy Lim? Sana i-comment mo sa ibaba kung ano pa ang mga bagay na dapat naming malaman kay The Skywalker. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. First, kung bakit naging successful ka rin? Siguro yung pagkamatay ng tatay ko. Natuto kong magsumikap, ganyan, tumayo sa sariling paa. Tapos yung hangarin na matulungan ko yung nanay ko, may bigay ko yung maganda sa kanya at saka yung mga kapatid ko.